Kumusta mga boss? So welcome back ulit sa pinabagong video natin. So hopefully sana okay tayong lahat kasi alam naman natin 3 araw tayong binagyo, no? So dun sa mga binabahang area, lagi po tayong mag-iingat, no? At ayun, syempre kaya ako po ngayon ginawa yung video na to. Ito yung karugtong ng video ko noong nakarang linggo. So di ba nag-discuss ako sa mga washing machine kung po pwede ba yung mahinang water pressure, no? So syempre i-continuous ko yan ngayon. Alam naman natin, andito na yung tag-ulan, so kailangan natin mga mamshi or sa lahat ng mga boss dyan na sila yung nakatoka sa paglalaba. So kailangan natin ng washing machine, di ba? Siyempre, kailangan natin fully automatic washing machine na. So shoutout nga pala dun sa nag-message sa akin sa Facebook. So nagtanong sa akin kung, kasi yung ginagamit nila is water tank. So meaning iniipon na yung tubig. Tapos meron siyang top load fully automatic washing machine. Tapos sobrang tagal daw kasi maglaba. Talagang ganun po siya. Matagal siya maglaba kasi water tank lang yon, so hindi siya nawasa or gano'n, malakas yung water pressure. So kaya namang labhan ng washing machine nyo yung mga damit nyo. Yun nga lang, sobrang tagal niyang punuin yung drum. Kaya may hihirapan po kayo kasi maaabala ko sa oras. So sinadjust ko sa kanya, magpalit na lang siya ng twin tub washing machine. Mas okay pa yon, di ba? So, syempre, bago natin simulan yung topic natin for this video, magpapakilala muna po ako. Unang-una po, disclaimer lang, hindi po ako professional, hindi po ako engineer. So, lahat ng dinidiscuss ko dito is based lang sa experience ko kasi may ginagamit ang washing machine at uploading. And then, sobrang tagal ko kasi sa sales, so nagbebenta ako ng appliances almost 10 years na. Any kind of appliances na bebenta ko yan. And then, nire-research ko yan bago ko i-discuss sa inyo. So, nasa sa inyo po kung maniniwala kayo dito sa i-discuss ko or hindi. Hindi ko rin sinabing ito bilihin nyo or huwag kayong bumili ng ganito. Nasa sa inyo pa rin po yan. So, yung ginagawa ko lang dito, kailangan ko lang makatulong sa inyo kahit paano or magkaroon kayo ng idea. So, nag-share lang ako sa inyo ng knowledge, di ba mga boss? Gaya po nung nabanggit ko nung nakarang vlog ko, magdi-discuss ako ngayon or sasabihin ko ano yung brand na po pwede sa mahinang water pressure dun sa area nyo. So simulan na natin, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung unang brand na babanggitin ko is kilala nyo to. Even sa home bodies lagi itong name-mention. Yung unang brand is si Panasonic. Si Panasonic po is napakagandang brand, Japan po siya. And then pagdating sa larangan ng washing machines, wala tayong masasabi dyan no? Pero dito sa topic na to, yung pag-uusapan ko lang, yung regarding kay Panasonic is top load washing machine. So hindi kasama si front load or si twin tub man yan. Top load lang po. At the same time, yung sasabihin ko dito is yung TD inverter lang. So meaning hindi po kasama yung mga non-inverter nila na washing machine na top load. Basta lahat ng TD inverter ni Panasonic, ilang kilo man yan, kung 8 man yan nagsimula or hanggang 15 man yan, basta TD inverter, gagana siya kahit mahina yung water pressure nyo. Pero hindi yung sobrang hina. So meaning, di ba diniscuss ko nakaraan, yung minimum kasi na PSI sa 19 PSI, maximum niya is 119. Eh Panasonic kasi is kaya niya na 14.5 lang yung PSI. So meaning 14.5 lang yung water pressure dun sa area nyo or dun sa ginagamit mong gripo, di ba? Makakapaglaba po siya. Pwede nyo tanungin yung mga sales promoter nila and then nakikita naman dun sa specs ng washing machine nila or sa mga POP or dun sa sticker nila na po pwede siya sa mahinang water pressure. Diba? So yun, nabigyan ko na kayo ng idea mga boss. Nasa sa inyo na lang kung pipiliin nyo si Panasonic. Basta ako nag-share lang ako ng knowledge sa kanang info sa inyo. Nung una natin si Panasonic. At yun, syempre yung pangalawa natin, kilalang kilala nyo rin to. Sikat na sikat din to sa any kind of appliances, especially din sa washing machine. So yung pangalawang babanggitin ko is si LG. Yung kay LG naman, ang i-discuss ko sa kanya na pasok dun sa mahinang water pressure lang is lahat ng smart inverter ni LG. So, any kind of capacity, start man yan ng 6.5 or maximum man yan isa 10.5 kilo. Basta lahat ng smart inverter ni LG, kahit mahina yung water pressure nyo, po pwede siya. So, same lang po siya kay Panasonic. Nag-research din ako dito. So, same lang sila, 14.5 yung minimum nila na PSI para mapagana yung washing machine nila. Diba? So, ganun sila katindi. Kasi gumawa sila ng appliances na po pwedeng gamitin dun sa area or dun sa household na mahina yung water pressure, di ba? So alam naman natin si LG is napakatipid sa kuryente niya. Nagkaroon ako ng discussion regarding kay LG. Actually siya yung may pinakamatipid na consumption pagdating sa mga top load inverter washing machine.
And guys, huwag niyo kalimutan mga boss, top load lang po yung pinag-uusapan natin. So hindi ko sinasama dito yung front loading kasi iba yung required na PSI niyan. Mas mataas po yan. Yun lang po mga boss yung diniscuss ko ngayon. So sana kahit papano sa maikling oras na diniscuss ko is nakatulong ko sa inyo. Pero mag-research din kayo, ipagtanong-tanin nyo rin sa iba. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa akin kasi gaya nga ng sabi ko, nasa sa inyo pa rin yan. Lalo sa inyo yung gamit na bibilhin nyo. Dun sa mga gusto nga magtanong regarding sa mga appliances, pwede nyo naman ako i-message or i-comment nyo na lang dyan. Nagre-reply naman ako, hindi naman ako busy tao masyado, di ba? Lalo kung para sa inyo. So, magdi-discuss ako niyan, i-share ko yung knowledge ko, di ba? Para okay tayo, ha? So, dun sa mga bago dyan, so huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future video na gagawin ko. Especially ngayong Christmas na. So, marami tayong bibiling washing machine or other appliances. Yun lamang mga boss. Peace out.